Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Magandang umaga sa inyong lahat at isang makabuluhan na buwan ng wika. Of course, pag sinabi natin wika, ito yung base sa Filipino or Tagalog. Pero sa totoo lang, marami tayong ibang wika, di ba? For example, ako, Ilonggo ako. So, matutunghayan niyo sa sinasabi ko na pag nagsasalita ako, hindi siguro lahat Tagalog yung malabas. Ilonggo na. May agasin niyo na. Hindi ka mo? Yeah. So, madami na kumain ka. Sige. Damo din Ilonggo, ha? Sige. Sige. ASEC, Ariel Valencia, yung mga teachers at mga DepEd representatives, our Jesuits from I'd like to greet our Jesuits from the Loyola College of Pulion, even though I'm a La Salite. Our Barangay Chairman, Mr. Masong, Barangay Chairwoman, Ms. Rascon, and Barangay Chairman Ejares. The CSGH personnel led by Dr. Arturo Punanan, those who took care of us yesterday. And of course, our team from the National Archives led by Tess Pagaragan, Remel, Von, Manette, and Rodney. Again, good morning. I also like to greet, though wala sila dito ngayon, I'd like to greet the people of NHCP, the National Historical Commission, kasi sila muna nagtulong sa inyo sa pagbuo nitong mga archives na to, the Historical Commission. At pero ang mangyayari kami na po yung tutuloy, no, ng National Archives simula sa deklarasyon nito. Bago po ibasahin yung Certificate of Declaration of National Cultural Treasure, National Archives number 4, may konting mga salita lang ako gusto ibahagi sa inyo. No? Kausap ko kagabi si Secretary Erbosa, na tawagan ko siya sa telepono. At meron siyang binanggit sa atin, no, na napaka-interesante. Sinabi niya na ang leprosy ay ang COVID nung araw. Sa panahon na yun, parang COVID din yun. Not in the sense na may pandemic, pero the same way, parang dineclare din na public health issue. Tapos, hindi nila naiintindihan ng leprosy masyado, lalo na noon pa. At natatakot ang mga tao dito. At dahil sa takot nila, nagkaroon ng stigma at nahiwalay at kinamumuhian ng may sakit na leprosy. And nagkaroon ng yung hindi kailangan sana na pagdusa, nangyari yun, no? Nagdusa ang mga pasyente na hindi naman sana kailangan. At maraming buhay na tayong nasira sa COVID at sa leprosy. Pero ngayon, naintindihan na natin na yung kasaysayan ng leprosy ay kasaysayan ng katapangan, ng lakas ng loob, lalo na ng mga pasyente at pati na rin yung mga manggagamot, mga nurse at lahat ng mga tao na tumulong sa pag-alaga sa mga pasyente na may leprosy. At kaya namin sinasama, nidideklara ito, sabi nga ni Dr. Punanan, ito lang yung ika-4 na deklarasyon. Maraming national cultural treasure ng mga simbahan, etc. Pero 4 lang yung tinatawag na archival treasure. Ito yung baybayin documents ng UST, ang Spanish records ng National Archives, ang archives ng Nueva Segovia or Vigan, at ito na yung ika-4 na National Cultural Treasure. So, konti lang yun ang nakakapasa sa pagkilatis ng kung ano yung National Treasure. Pero pinili namin ito dahil na itong mga archives nito, katulad ng kwento ni Dr. Punanan, ito yung mga kwento na nakasalalay dito, na mapupulot dito ang kwento
na napakahalaga sa ating lipunan kasi pinapakita kung ano yung mga attitudes, mga pantingin, paglalapit ng mga tao noong araw hinggil sa leprosy, sa sakit ng leprosy. At tutusin ang mga tao may leprosy, mga people with leprosy, para din silang minority, no? Isang minority, isang smaller group. At kung ano nangyari sa kanila, nalalarawan doon, yung pag-treat natin sa kanila, nalalarawan yung ating sariling personalidad at kakayahan. Kaya mahalaga na itago ito at tutusin. Mahalaga talaga ang kwento ng leprosy. Mahalaga ito sa pagbuo ng ating bansa. Siguro, ewan ko sa kung meron dito sa inyo nakakaalala na may isang napakamahalagang nobela sa kasaysayan ng Pilipinas na may isang tao panauhin na may leprosy. Naalala niyo ba kung anong kwento yan? Anybody knows where there was a novel with a famous person with leprosy in the story? Ang tinutukoy kong ano ba? Who Walks, novel yun? Meron siyang sequence. Siguro pwede din yun, pero yung tinutukoy ko po ay walang iba kundi Noli Me Tangere. Ni Jose Rizal na by coincidence, lolo ito ng ating Department of Health Secretary. Yung, di ba naalala niyo yung tatlong, alam niyo ba yung tatlo na gumawa ng watawat? Sino sila? Halo-halo na yung mga sagot, no? Baka may Marcela Gonzillo, diba? Sino? Marcela Gonzillo, sino pa? Ha? At ang isa sa kanila si Delfina Herbosa, lola yan ng Secretary Herbosa. At doon sa buong mundo ng Noli, ang kwento ng ang title ng Noli ay do not, anong ibig sabihin ng tax nila. So, doon pa lang may konting hint na tayo sa idea na hindi dapat nasasaling or hindi dapat hinahawakan. Iba ganun din ang turing sa mga taong may leprosy. So, untouchables, diba? So, pero sa buong mundo ng Noli, ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo ng Noli ay yung bagay na nasaling, na hawakan. Kasi nga, may isang, at ito ay dinagay sa loob ng relikaryo. Alam niyo yung relikaryo, no? Yung parang yung pendant sa necklace. At nakalagay doon ang isang perasong kahoy na galing sa bangka na sinasabi, hinawakan ni Kristo. No? So, actually, yung sa nobela na ang title, Do Not Touch Me, ang pinakamahalagang bagay doon, ang lakang relikaryo, yung relic ng bangka na hinawakan ni Kristo. At anong nangyari dito? Alam niyo ba kung ano nangyari dito sa relikaryo na to? Binigay ni Maria Clara. Kanino niya binigay? Sa yung tao na may leprosy. No? Binigay niya na parang doon mo makita na hindi mahina si Maria Clara, malakas siya. Alam niya kung anong dapat. Yung pinakamahalagang regalo ng kanyang tatay sa kanya, binigay niya sa isang tao na may leprosy. At dahil sa pasasalamat niya, sa laking pasalamat ng taong ito, anong ginawa niya? Hindi niya pwedeng hawakan si Maria Clara o halikan. So ang ginawa niya lamang ay hinalikan niya ang bakas ng paa ni Maria Clara. No? Naalala niyo pa ba yan? Sabi nga nila, dahil required sa ating basahin ng Noli Me Tangere, hindi natin ito binabasa. Kasi required eh. Kung hindi sana required, binabasa natin.
dito nakikita na ang ating mga pantingin, mga galaw, sa mga taong naiiba sa atin ay nasasaling ang ating katauhan. No? So dahil dyan, sisikapin namin at tutulong kami sa Department of Health at sa Leprosy Hospital dito sa Culion na tulungan namin kayo sa inyong archives at ipepreserba natin ito para sa darating na mga henerasyon. Maraming salamat.